Sa panahon ng teknolohiya at mabilis na pamumuhay, maraming kalalakihan ang hindi napapansin ang isang nakatatakot na katotohanan. Araw-araw, libong Pilipino ang nagkakaroon ng prostate cancer at hindi man lang nila alam. Isipin mo ang isang karaniwang lalaki, nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya, ngunit hindi alam na sa bawat segundo na lumilipas, ang kanyang kalusugan ay unti-unting nasisira. Ang prostatitis at prostate cancer ay tahimik na kalaban na humahagupit sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, mahigit 10,000 kalalakihan ang na-diagnose ng prostate cancer sa Pilipinas at ang nakakabahala, karamihan sa kanila ay nasa edad na higit 35. Ang mas malala pa, marami sa kanila ay nahuli na ang diagnosis. Hindi ito isang simpleng numero lamang. Ito ay mga ama, mga asawa, mga kapatid na lalaki na maaaring mawala ng mas maaga kaysa dapat. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang hindi regular na pamamahala ng sexual na kalusugan ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mga problemang ito. Sa katunayan, ang kawalan ng maayos na sexual release ay maaaring magdulot ng inflammation sa prostate, na kung hindi mabibigyan ng pansin ay maaaring humantong sa mas malalang kondisyon. Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya o itago. Ito ay isang seryosong usapin ng kalusugan na dapat nating harapin ng buong tapang at karunungan. Ang katotohanan ay simple ngunit nakakabahala. Ang bawat araw na hindi mo binibigyang pansin ang iyong sexual health ay isang araw na binibigyan mo ng pagkakataon ang sakit na lumakas at kumalat. Sa kabila ng mga nakakabahala na estadistika, may pag-asa. Ang siyensya ay nagpapakita na ang regular na pagpapalabas ng similya ay isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang prostate. Ang mga lalaking may regular na sexual release ay may 30% na mas mababang tsansa na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga hindi regular. Ang dahilan ay simple ngunit makapangyarihan. Ang regular na sexual release ay nakakatulong na ma-flush out ang mga naipong toxins sa prostate gland. Isipin mo ito bilang isang natural na paraan ng paglilinis ng iyong katawan. Ang mga pag-aaral sa mga nangungunang medical centers sa Asia ay nagpapakita na ang mga lalaking may hindi bababa sa 21 beses na sexual release sa isang buwan ay may mas magandang kalusugan ng prostate. Ngunit hindi lang ito tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malusog na routine. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na detalye, mahalagang maunawaan mo na ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Mag-subscribe sa channel na ito para sa karagdagang impormatang pangkalusugan na maaaring magligtas ng iyong buhay. I-click ang subscribe button at i-ring ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga bagong video na makakatulong sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Ang mga tradisyonal na paniniwala at hiya ay madalas na humahadlang sa ating pag-unawa sa mahahalagang aspeto ng ating kalusugan. Ngunit ang katotohanan ay, ang pag-iwas sa mga ganitong usapin ay maaaring magresulta sa mas malubhang problema sa hinaharap. Hindi lamang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa mga taong umaasa sa iyo. Ang bawat lalaking nawawala sa prostate cancer ay isang pamilyang nawawalan ng haligi, isang komunidad na nawawalan ng kontribusyon. Ang pagkakaroon ng malusog na sexual routine ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pangkalahatang kalusugan ng lalaki. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang pagkakaroon ng prostate cancer ay hindi nangangahulugang katapusan ng lahat. Sa katunayan, ang wastong pamamahala ng ating sexual health ay isang mabisang paraan ng pag-iwas sa ganitong kondisyon. Ngunit ano nga ba ang tamang paraan? Ang regular na sexual release ay dapat na isang bahagi ng ating kalusugan, tulad ng regular na pag-ehersisyo at tamang pagkain. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga lalaking may aktibong sexual life ay may mas mababang antas ng stress hormones, mas mataas na immune system, at mas mahusay na cardiovascular health. Ngunit hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa consistency at regularity. Ang prostate gland ay tulad ng isang makina na nangangailangan ng regular na maintenance.
Kapag hindi ito regular na ginagamit, ang mga toxins ay naipon at ang inflammation ay nagsisimula. Ito ay parang isang kotse na hindi pinapaandar, unti-unti itong nasisira. Ang mga lalaking lumampas sa edad 35 ay dapat lalo nang maging mapagmasid sa kanilang sexual health. Sa edad na ito, ang testosterone levels ay natural na bumababa at ang risk ng prostate problems ay tumataas. Hindi ito panahon para mahiya o magatubili. Ito ay panahon para kumilos at maging proactive sa ating kalusugan. Ang mga modernong pag-aaral ay nagpapakita na ang kombinasyon ng regular na sexual activity, tamang diet, at regular na exercise ay maaaring magbawas ng hanggang 40% sa risk ng prostate cancer. Isipin mo kung gaano karaming buhay ang maaaring masagip kung ang bawat lalaki ay magiging mulat sa importansya ng sexual health. Hindi ito isang luksurya, ito ay isang pangangailangan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming sexual partner, ito ay tungkol sa pangangalaga sa ating sarili sa isang responsable at malusog na paraan. Maraming kalalakihan ang natatakot o nahihiyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang sexual health. Ngunit ang katotohanan ay, ang pananahimik ay maaaring magdulot ng mas matinding problema. Sa Pilipinas, ang cultural stigma tungkol sa sexual health ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming kalalakihan ang hindi nagpapatingin sa doktor. Ang datos ay nagpapakita na 75% ng mga kaso ng prostate cancer ay na-diagnose sa late stage na, kung kailan ang treatment ay mas mahirap at mas mahal na. Ang regular na sexual release ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay may malaking epekto rin sa ating mental at emotional well-being. Ang mga kalalakihang may malusog na sexual routine ay nakakaranas ng mas mababang antas ng depression, anxiety, at stress. Ito ay dahil sa natural na release ng endorphins at iba pang feel-good hormones sa katawan. Ngunit ang mas importante ay ang psychological peace of mind na dulot ng pag-aalaga sa ating sarili. Ang mga lalaking aktibo sa kanilang sexual health ay mas may tiwala sa sarili, mas produktibo sa trabaho, at mas may kapasidad na alagaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya. Sa katunayan, ang pag-uusap tungkol dito ay isang tanda ng emotional maturity at responsibilidad sa sarili. Ang mga modernong Pilipino ay dapat maunawaan na ang pangangalaga sa sexual health ay bahagi ng pagiging isang responsableng lalaki. Ito ay hindi tungkol sa pagiging macho o machismo. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at proactive sa ating kalusugan. Ang bawat araw na ipagpaliban natin ang pag-aalaga sa ating sexual health ay isang araw na binibigyan natin ng pagkakataon ang sakit na lumakas. Ang hindi lahat ay nakababatid na ang sexual health ay direktang konektado sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking may malusog na sexual routine ay may mas mahusay na immune system, mas mababang blood pressure, at mas mataas na life expectancy. Sa katunayan, ang mga datos mula sa mga nangungunang medical institutions ay nagpapakita na ang mga lalaking may regular na sexual release ay may 20% na mas mataas na chance na abutin ang edad 70 kumpara sa mga hindi regular. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang trend na nakikita sa mga mas batang henerasyon. Ang mga lalaking nasa edad 30 hanggang 40 ay nakakaranas ng mas mataas na incidence ng prostate problems kumpara sa nakaraang henerasyon. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ito ay maaaring dahil sa ating modern lifestyle, ang mahabang oras sa harap ng computer, ang kawalan ng physical activity, at ang hindi regular na sexual routine. Ang prostate health ay direktang naapektuhan ng ating lifestyle choices. Ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa antioxidants, regular na exercise, at malusog na sexual routine ay nagsisilbing natural na proteksyon laban sa prostate problems. Ang mga lalaking mas aware sa kanilang sexual health ay may tendency na maging mas aware din sa iba pang aspeto ng kanilang kalusugan. Sila ang mga taong regular na nagpapa-check up, kumakain ng tama, at nag-ehersisyo. Hindi ito coincidence. Ito ay pattern ng isang taong may mataas na regard sa kanyang kalusugan. Ang pag-iwas sa mga ganitong usapin ay hindi na acceptable sa modernong panahon.
Ang kaalaman at aksyon ay ang ating pinakamabisang depensa laban sa mga sakit. Ang prostatitis at prostate cancer ay hindi lamang medical condition, ang mga ito ay may malaking epekto sa quality of life ng isang lalaki. Isipin mo ang isang simpleng aktibidad tulad ng pag-upo ng matagal sa opisina. Para sa isang lalaking may prostate problems, ito ay maaaring maging napakahirap at masakit na gawain. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang 80% ng mga lalaking may prostate issues ay nakakaranas ng depression at anxiety. Hindi ito nakakagulat. Ang constant na sakit, ang pangamba tungkol sa kanilang kalusugan, at ang epekto nito sa kanilang relasyon ay maaaring magdulot ng matinding emotional stress. Ngunit may pag-asa. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang kombinasyon ng regular na sexual release at tamang lifestyle choices ay maaaring magbawas ng risk ng prostate problems ng hanggang 50%. Ito ay isang significant na numero na hindi dapat baliwalain. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang regular na sexual activity ay hindi lamang nagre-release ng tension sa prostate. Ito ay nagpapalabas din ng mga natural na compounds na nakakatulong protektahan ang gland mula sa inflammation at damage. Sa edad na higit 35, ang bawat lalaki ay dapat mag-invest ng oras at atensyon sa kanyang prostate health. Hindi ito isang optional na bagay, ito ay isang kritikal na aspeto ng pagiging lalaki. Ang pag-iwas sa mga ganitong usapin ay hindi na praktikal sa panahong ito. Ang mga modernong lalaki ay dapat maging proactive sa kanilang kalusugan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kalusugan ng prostate ay direktang nakakaapekto sa overall quality of life ng isang lalaki. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay may kinalaman din sa ating psychological at emotional well-being. Ang mga datos ay nagpapakita na ang mga lalaking may malusog na prostate ay mas masaya sa kanilang relasyon, mas produktibo sa trabaho, at mas may confidence sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, ang mga lalaking nagkakaroon ng prostate problems ay madalas na nakakaranas ng matinding depression at anxiety. Ang kawalan ng sexual confidence ay maaaring magdulot ng maraming problema sa relasyon at self-esteem. Ngunit hindi ito ang dulo ng kwento. May mga simpleng hakbang na maaari nating gawin para protektahan ang ating prostate health. Ang regular na sexual release, tamang diet, at regular na exercise ay mga natural na paraan para mapanatili ang kalusugan ng ating prostate. Ang mga lalaking sumusunod sa ganitong lifestyle ay may mas magandang prognosis at mas mataas na quality of life. Bago tayo magtapos, gusto kong hikayatin kayo na i-like ang video na ito. Ang bawat like ay nakakatulong para mas maraming kalalakihan ang maabot ng mensaheng ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng buhay. Ang kaalaman na iyong nakuha ngayon ay maaaring magbago ng buhay ng isang kaibigan o kapamilya. Tandaan, ang pag-iwas sa prostate problems ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa lahat ng taong umaasa sa atin. Sa bawat lalaking nagdedesisyong alagaan ang kanyang kalusugan, isang pamilya ang nakikinabang, isang komunidad ang lumalakas,